Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon, 6 minutes ago. Title: Mas pinasama ninyo ang institusyong sira na. Ito ang mariing reaksyon ng kilalang political strategist na si Malo Tiquia sa desisyon ng Kamara na suspindihin si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ng 60 araw. Sa gitna ng lumalalang kontrobersya sa umano'y bilyon-bilyong flood control scam na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Sa kanyang mabigat na pahayag, tinira niya mismo ang institusyon. Ito po ang post ni Professor Malo Tiquia. Paano mo aayusin ang isang institusyong sira na gaya ng House of Representatives? Question mark. Hindi yan sa pamamagitan ng pagpapatahimik kay Representative Kiko Barsaga. Diniretso rin niya ang tanong kung sino talaga ang sumisira sa Kamara. Siya ba ang mas nakasira kaysa sa institutional na pagnanakaw? Grabe, oh. Systemic ang pagnanakaw sa Kamara. Yan ang sinasabi ni Professor Tiquia. So, ang nakakasira, yung pagnanakaw o yung nagpo-post lang sa social media? Ganyan din ang paliwanag ni Congressman Libeste. May kasamahan tayo, marami tayong kasamahan, nasasangkot sa korupsyon. Yun ba ang gusto nyo? Sabi niya. Ibinunyag pa ni Tiquia na umano'y lantad na pagtatangkang patahimikin si Barsaga mismo habang nasa sesyon. Habang tinatanggap niya ang desisyon ng Committee on Ethics, pinatayan siya ng microphone. Ganyan sila sa bahay ni Sandro. House of Sandro. At ayon kay Tiquia, ang mismong hakbang ng mayorya ang nagbigay ng mas malalang pinsala sa institusyon. Sabi niya, sa ginawa ng mayorya, lalo ninyong pinasama ang institusyong sirang-sira na. Sa huli, nagbabala siya na ang desisyong ito ay may epekto na malamang hindi nila inaasahan. Ito, sa ginawa ninyo, sabi ni Professor Tiquia, magiging household name si Barsaga at icon ng Gen Z. May post na nabasa ko ng Billionaire News Channel. Pahayag ni Congresswoman Janet Garin. Sabi niya, the House is silently working to mend the damage. Pilit na ibinabangon ng Kamara ang nasira nitong reputasyon. Maganda sana yun. Kasi inaamin ni Congresswoman Garin na sira ang reputasyon ngayon. Mababa ang reputasyon ng Kamara. Pati si Speaker Bujidi, pag-upo niya, as Speaker of the House, inamin niya, they need to do something para mabawi ang tiwala ng taong bayan sa Kamara. So how? Ito, suspension ni Barsaga para patahimikin siya at wala nang nakakasirang post na mabasa ng taong bayan. Ano sa tingin nyo? Makakabangon ba ang kanilang imahe o lalo lang nilang sinisira? So, ang daming mga kongresista na pinangalanan, nilista ni Saldico, top 51 officials, government officials, kurakot. Baliwala lang sa kanila. Number 1, presidente. Pangalawa, yung matandaanan ko lang, Pangalawa, first lady. Pangatlo, Sandro Marcos. Pangapat, Martin Romualdez. Panglima,
Yeda Romualdez. Pang-anim, isang Romualdez sa anak. Binata ni basta anak ng Romualdez. Pang-pito si Saldico. Ang pang-walo, I think nandyan si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya, top 10. And then, ang mga kongresista nandun. So, ang taong bayan, battle of public opinion, either paniwala o hindi, kung ako ang inyong tatanungin, personal ko lang opinion, naniniwala ako doon sa isiniwalat ni Saldico dahil galing siya sa loob. Kaya nga, maraming nag-aabang sa susunod na pasabog ni Saldico. Kaya yung panawagan ni Secretary John Vic Rimulya sa mga Pilipino sa buong mundo, kung makita nyo si Saldico, picturean nyo naman, i-post nyo, i-report nyo para malaman natin kung nasaan siya. Anong mga reaksyon? Basahin nyo ang mga post. Hindi! Hindi ko siya isusumbong sa inyo. Tutulungan ko pa, sabi ng mga comments tutulungan ko, itatago ko para hinihintay ko yung sandali, maingay itong aming aso. Hinihintay ko yung susunod niyang pasabog. So, wala na. Sirang-sira na talaga ang kamera. Lalo na itong latest move nila na suspension. Pinapatanggal nila ang 24 na social media post ni Congressman Barsaga. Sabi nila, ano daw yun, contentious, nakakasira daw sa imahe. Hindi ko, basta, within 24 hours. Pag hindi tanggalin, posible daw na patungan nila ng mas mabigat na parusa si Congressman Barsaga. Yun po ang pahayag ng chairman ng Committee on Ethics sa House, Congressman J.C. Abalos. So, tingnan natin anong mangyayari. Anong mas mabigat na parusa sa suspension? Ang alam ko, expulsion na yun o expelled. Para bang ex-congressman Tevez, tinanggal na nila. So, sige, tanggalin nyo. Tingnan natin, matira ang matibay. Salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa mga tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mao na ni Angero ang itabang sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay og mao na ni sila ang matagaan. Ayo kay natagan na si Fred nga wan di kami ulanan kay makatok na gyud mi. Tagan ang piso. Badalahin niya dako. Kami ni bay ala. Michael, di ba kada na may tulak? Babay. Og karon mao na ni sila ang nangatabangan. Salamat. Salamat. Salamat kami kay nahibala kami og sen. Namong balay kay naton matuluan og ulan. Kay makabalay na maigsen. Nabangan na maigsen. Kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Nabangan kayo do, sige do. Ilahi salamat kayo Ginoo. Nabangan kayo sen. Nga mo day. Ay nabangan na gid ko. Salamat kayo. Sana naghatag ani. Pero ginuhap na inabangan kayo Sid para salamat po ginuhap. So muna ni ang ipatukod ni kuya nga balay. So makatop ra gid siya og yero.
Kaya na, nabangan na gid ko, anay, makagbalay na gid ko.